Good day, Sir Manoloto. This is our report about system integration. So, ang napili po namin is the Bank of Philippine Island or BPI. Tapos, ito po ang mga group ko, si Purio Adlerson B, si Imson Justin Regio, at ako po, Mendoza Gripson A. So, ito pong Bank of Island Philippines. Kasama po siya sa finance sector dito sa system integration. So, ito po yung aming table of contents. At table of contents po namin, na naman po na introduction, existing, integration challenge, proposed system, technologies and tools, benefits of integration, conclusion, tsaka po yung visuals. Yung visuals po, doon po namin nilagay yung mga flowchart at yung mga iba pa pong kailangan sa horizontal. So, ito po, introduction. So, brief background na po sa BPI. BPI po ay one of the largest banks in the Philippines with over 170 years of operation. Nag-start po siya noong 1851. 1851 sa kay Domingo Rojas. Domingo Rojas ng Ayala Corporation. So, yung ang sinaserve po ng BPI currently ay millions of customers through 800 branches at 3,000 ATMs at online banking at mobile application. Fun fact lang po about BPI, sila po nag-pioneered ng online banking lang. Tapos, noong 1999 pa po, nag-start yung online banking nila. So, yun po. Tapos, dito naman po sa offers a wide range of financial services. So, nandito po yung retail banking nila, corporate banking, tsaka investment, at payment solutions. So, ano nga po ba ang importance ng system integration sa banking and finance? So, dito po yung una naming point out. Seamless integration ensures reliable transaction across digital and physical channels. Dahil nga po napakaraming financial services ng BPI, dito po magbe-benefit yung system integration dahil nga po sa digital at physical channels na nandito. So dito naman po sa supports growing customer expectation for fast, secure, and 24/7 bank service. Kita naman po doon sa brief introduction namin na nagsaserve po ang BPI ng millions of customers through 800 branches. So dito po sa system integration, dapat po kita yung secure at 24/7 yung services nila. So dito naman po yung enables interoperability with third-party services like e-wallets and payment gateways. Kagaya po na GCash, Paymaya at iba po. So dito naman po tayo sa existing system in BPI. So meron po tayo ditong core banking system o CBS. Ito po yung nag-handle ng deposit, loans, account, and transaction process. Basically, ito po yung online system po nila, online banking. Tapos ito naman po, ATM and Post Network. Ito naman po yung physical services nila. So ito po yung dito kayo nagwe-withdraw through ATM. So ito naman po, yung BPI Online Mobile Banking. Nabanggit na po kanina yung online banking nila, system nila ng una, pwede kayong mag-loan, pwede kayong mag-check ng balance nyo. At dito naman po sa kanilang mobile banking na nag-check din o nagbabayad ng iba pang services. As ito naman po, third-party integration, dito na po papasok yung parang system integration nila, pero through remittance at government payments lang. Hindi pa po siya parang pasok sa horizontal dahil nga po ano lang po siya, parang services lang na nagbabayad. Hindi pa siya seamless, kumbaga. So ito po yung integration challenges nila. Different platform, ATMs, mobile, party apps may not update in real time leading to transaction delays. Meron po tayong nakikita sa iba't ibang banking app ngayon na hindi real time yung transaction. Inaabot po ng ilang araw bago lumabas yung pinaka-tickets. As legacy system, nabanggit po kanina na nagsimula pa po yung BPI, online BPI noong 1999. So yun, para pong luma ng iba po na ABI or cloud services, parang hindi po mapupuli integrate yung modern APS or cloud services. So data privacy and security. Meron pong ini-strict na compliance ang BSP regulation tsaka Data Privacy Act RA 10173. Tsaka po yung high transaction volume, yun nga po, dailies yung millions po yung customer nila. Kaya po, napakaraming volume ng integration. So, dito naman po sa third-party risk. Dahil nga po mag-integrate kayo ng ibang services, meron pong risk na kapalit yung mga ganun. Ito naman po tayo sa proposed system.
para naman sa proposed system integration solution, firstly, yung adopt API-centric integration. Ito nga yung paggamit natin ng API para ma-connect natin yung third party, pati yung system natin, which is yung bank, para magkaroon sila ng bridge ng kanilang data for them to work with each other. Then yung leverage nga ng cloud infrastructure, which yung paggamit natin ng cloud servers para sa mga, sabihin na natin, hindi masyadong sensitive na data, which is yung transactions natin, withdrawals, then yung deposit natin, mga ganong computation, pati na yung analytics. Ang pwede nyong gamiting data na i-store na yung mga sensitive natin is papunta yun sa mga, sabihin natin, premises na servers natin sa ating company. Then, yung pag-implement ng microservices architecture or yung pag-breakdown natin ng mga system natin sa mga services natin para pwede natin silang isa-isahin i-update or i-manage or i-maintain para hindi sila sama-sama doon sa pinaka-system para hindi na natin sila halungkatin doon pa at mas maayos natin silang ma-manage. Then yung iPaaS Integration Platform as a Service, ito yung service natin, which is ito yung pinaka horizontal integration natin, na ito yung gagamitin natin as an API for our system to be able to bridge them together do sa third parties natin, which is yung mga e-wallets, papunta doon sa system natin for them to be able to work each other. Then, yung lastly is yung enhanced cybersecurity measures, which is yung pag-enhance nga natin ng mga security against fraud, hackers, then, etc. Ito yung paggamit natin ng end-to-end encryption, AI-based fraud detection, and compliance monitoring. Next is technologies and tools. Ito yung mga gagamitin natin para mabuo yung pinaka-integration natin na sa system natin. Firstly, yung paggamit nga ng cloud computing, which is yung mga AWS, Azure, or local BSP compliant providers. Ito yung mga cloud servers na pwede nating magamit for scalable and resilient banking services. Next is yung API or yung middleware natin. Ito yung gagamitin natin para ma-bridge together yung mga third parties, pati yung system natin. Next is yung microservices. Ito yung mga modules natin na pwede nating upgrade isa-isa or para hindi sila sama-sama doon sa pinaka-system natin. Then yung iPaaS solution, ito nga yung gagamitin natin as a horizontal integration natin or yung pag-integrate natin ng third parties natin sa system natin para for them to work each other nga. Then yung big data and AI. Fraud detection, personalized banking offers, and risk managers. Then, for the next slide will be discussed by Mr. Furio. So, yun nga po, yung benefits of integration. So, sa customer convenience lang, mabilis lang naman tong benefits of integration natin kasi puro benefits lang naman to. So, sa customer convenience, nakakonekta agad ito sa mga ATM, online banking at mobile apps ng sabay-sabay or nagpa-function sila updated to real time. So, sa number 2 naman, operational efficiency, mas mabilis to mag-connect sa mga e-wallets at remittance and center katulad ng Paymaya, ng GCash, ganun yung mga e-wallets na ganun. So, sa regulatory compliance naman, mas madali ang pagsusubmit ng reports at pagsunod sa mga batas or yung mas mabilis mapapadala yung report mo sa mga authorities or sa mga nakakataas. So, sa number 4 naman, scalability. Kayang sabayan ang dami ng gumagamit katulad ng lalo na kapag holiday at saka sweldo, yun, pagka sobrang dami ng gumagamit. Tapos sa number 5, competitive advantage naman. Mas magandang karanasan ng customer. So, mas napapalakas ang BPI laban sa iba katulad ng mga BDO ganun. Magiging competitive lalo sila. So, yun naman sa conclusion. So, sa pamamagitan ng system integration, so napapanatiling safe at makabago yung BPI
at nagiging competitive pa sila lalo, mas pinapataas nila yung tiwala ng customers at makakasabay pa sila sa iba't ibang digital banking. So sa part 8 or sa visuals naman po, kay Justin Reggie Imson na lang po ulit. So, this is a simple flowchart for the visuals ng magiging system namin, which is yung, ito nga, we have the client, bank, and middleware or the iPass, then yung mga e-wallets. So, technically, yung bank natin mag-system integrate siya gamit yung iPass papunta sa mga e-wallets natin for them to be able to work each other nga. I-integrate natin yung mga third parties which meron silang kani-kanilang system so that magkaroon tayo ng seamless nga na integration papunta doon sa bank na pwedeng magamit ng client which na nakaka-integrate na nga doon sa bank. Tapos gagamitan ng middleware or iPass para yung or different na structure or system na galing doon sa mga third parties is to be able to be compatible sa pinaka-system natin sa bank. Next is yung ito lang yung visual representation nung hindi paggamit nung system na walang e-wallet integration, which is yung client is magwi-withdraw pa doon sa bank, then magma-manual transfer pa sila papunta sa e-wallet, which yung e-wallet yun yung ginagamit nila for their daily transactions, which is yung pag-pay ng bills or pag-transfer ng pera sa mga relatives nila or so on. Then yung proposed system is yung pag-integrate nga ng e-wallet sa bank so that mas madaling retransmit ng pera papunta sa mga e-wallets nila for them to be able to transact money much more smooth and safer. And yun lang po. Thank you.